unang bahagi ng ika-15 siglo na pinamumunuan ng isang Ingles na kabalyero na si Percy na mas kilala bilang Hotspur ang pag-aalsa laban sa mga karatig na kaharian. Pagkatapos ng isa na namang matagumpay na laban kontra sa mga Scots ay hiniling ni Hotspur sa kanyang hari na bayaran ng ransom na hinihingi ng Wales para sa kanyang pinsan, ngunit tumanggi ang hari dahil iniisip niyang hindi ito sulit. Kaya naman nawala ng pasensya si Hotspur at ininsulto ang hari at binanggit nito ang lahat ng ginawang serbisyo ng kanilang pamilya sa kanila at tila binabaliwala lang ng hari at sabay lumabas ng silid. Samantala ang prinsipe na si Henry ay namumuhay ng payak sa isang bayan at nagkukunwaring isang karaniwang tao na ang pangalan ay Hal at wala siyang interes sa politika o sa trono ng kaharian at ginugugol niya ang kanyang mga araw kasama ang mga babae o pag-inom at dito kasama niya ang kanyang kaibigan na si John Falstaff na isang retiradong kabalyero ng Englaterra. Maya't maya ay nilapitan siya ng isang sugo mula sa kastilyo na nagsabing may sakit ang kanyang amang hari at nais siya nitong makita. Nung una'y tumanggi si Henry ngunit kinausap siya ni John at ipinaliwanag na mas masama ang hindi pagpunta dahil hahabulin siya ng pagsisisi habang buhay, kaya naman dito na sumang-ayon si Henry at dinalaw ang kanyang ama at sinabi niya na matagal na rin niyang inaasam. Si Henry man ang panganay ngunit hindi siya napiling magiging hari dahil ang trono ay ibibigay sa kanyang kapatid na si Thomas. Alam ng hari na ayaw ni Henry sa posisyon na maging susunod na hari pero naramdaman niyang tungkulin niyang sabihin ito ng harapan. Nang marinig niya ang sinabi ng hari ay wala itong pagtutol sa desisyon ng kanyang ama, ngunit nabahala siya nang marinig na si Thomas ang mangguna sa hukbo laban kay Hotspur kinabukasan. Nang malaman ito ni Henry ay sinabihan niya ang hari na hindi na dapat idamay ang bagong henerasyon sa alitan ng kanilang ama laban kay Hotspur, ngunit hindi siya pinakinggan ni Thomas at ng hari. Kinagabihan ay hindi makapagdiwang si Henry dahil iniisip pa rin niya ang kapahamakan ng kanyang kapatid, kaya't kinabukasan sa mismong digmaan ay nagpunta ito sa kung saan mangyayari ang madugong labanan upang sundan si Thomas. Ngunit hindi natuwa si Thomas sa kanyang pagdating sa pag-aakalang aagawin lang nito ang karangalan ni Thomas, kaya naman sinabihan siya ni Henry na hindi niya aagawin ang kanyang karangalan kundi para iligtas siya sa digmaan. Ilang saglit lang ay nagpadala si Henry ng hamon kay Hotspur sa isang tunggalian ng isa laban sa isa, kaya naman tinanggap rin ito ni Hotspur kahit labag ito sa kagustuhan ng kanyang ama. At nang umpisahan na ang laban nilang dalawa ay makikita na parehong bihasa sina Henry at Hotspur, kaya naging patas ang labanan at nagsimula silang gumamit ng espada, ngunit ng kapwa nila ito mawala ay nagpatuloy pa rin sila sa santukan. Pagkatapos ng mahabang sagupaan ay nagawa ni Henry na pabagsakin si Hotspur at saksakin gamit ang dala nitong punyal, at dahil sa tagumpay ni Henry ay nakaiwas sa isang malaking labanan at nakaligtas ng maraming buhay sa magkabilang panig, ngunit sa kabila ng tagumpay ay hindi natuwa si Thomas na dapat sanay siya ang magtatatag ng kanyang pangalan bilang pinuno, ngunit inagaw ito lahat ni Henry. Dala ang mabigat na konsensya ng pagpatay ay bumalik si Henry sa dati niyang buhay ng paglalasing at pangbababae, at ilang araw ang lumipas ay dinalaw siya ni Sir William Gascoigne, isang punong mahistrado ng hari. At pinaalam niya kay Henry na namatay si Thomas sa isang labanan at ang hari ay naghihingalo na rin, kaya't kailangan ng bumalik ni Henry sa palasyo bago tuluyang malugmok sa kaguluhan ng kaharian na walang pinuno. Dahil sa nalaman ni Henry ay nagalit ito dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid at agarang hinarap ni Henry ang kanyang ama at tinawag itong halimaw dahil dinamay niya ang kanyang kapatid sa alitan nila. At ilang saglit lang ay pumanaw na ang hari at iniwan sa kanya ang trono at ang buong bansa. Habang naghahanda ang lahat para sa koronasyon ay pumunta ang mga lingkod sa bahay ni Henry sa bayan upang kunin ang kanyang gamit, at pinalayas ng mga ito si John, at doon na lang niya nalaman ang nangyari sa kanyang kaibigan at hindi man lang niya ito nasilayan ang koronasyon nito. Nang naganap na ang seremonya ng koronasyon ng walang aberya ay naghapunan muna si Henry at binuksan nito ang mga regalong ipinadala ng ibang hari gaya ng isang gintong kalas na ibinigay ni Philippa ang reyna ng Denmark at isang orasan na ibon na iniregalo ng kanyang pinsan na si Earl of Cambridge. Ngunit napataka si Henry sa huling regalo na galing mula sa Dauphin ng Pransya, at ito ay isang simpleng bola na walang kasamang tala, kaya naman pinili na lang ni Henry na itago ang bola bilang alaala ng kanyang kabataan. Kinabukasan sinabi ni Gascoigne na ang bola ay ipinadala bilang isang insulto at dapat silang gumanti, ngunit tumanggi si Henry na magpaapekto sa mga ganitong pang-uudyok dahil nais niyang makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, at mas pinili niyang ito ng pansin sa mga suliraning panloob kaysa palala ng alitan nila sa Pransya. Maya't maya habang kasama niya si Philippa bago ito bumalik sa Denmark ay pinayuhan siya ng kapatid na maging maingat sapagkat lahat ng nasa hukuman ng hari ay may kanya-kanyang interes at ang isang hari ay hindi kailanman makakatiyak kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Kinabukasan ay sinubukan ng Arsobispo ng Canterbury na turuan si Henry tungkol sa kasaysayan at lahi ng hari ng Pransya kung sakaling kailanganin niyang angkinan ang trono roon. Ngunit makikita na nabagot lamang si Henry at hindi mahalaga kung ano ang nais ng kanyang ama at wala siyang balak sakupin ang Pransya o ang Jerusalem, ngunit kanya naman hindi ito ikinatuwa ng mga maharlika ng kanyang korte. Pagkatapos ng pagpupulong ay pinuri siya ni Gascoigne dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ngunit pinaalalahanan din siya na ang kawalan ng tugon sa mga pang-uuyok ng Pransya ay maaaring magmukhang kaduwagan.
Samantala si John ay nagsisimula ng maranasan kung gaano kahirap ang buhay nang wala ang prinsipe dahil nawala na ito ng matutuluyan at bukod pa roon ay hindi na siya tinatanggap ng mainit ng mga tavern dahil hindi pa ito nakakabayad ng mga utang. At upang makautang muli ay ipinagyabang niya sa mga ito na may kaibigan siyang nasa mataas na posisyon sa kaharian. Ngunit tila hindi na naniniwala sa kanya ang mga ito at sinabihan lang siya ng isa sa mga tavern na iniwan na siya tulad ng isang matandang aso. Ilang araw ang lumipas ay nagtanong si Henry sa isang bilanggo na humihingi ng asylum sa kanya at bilang kapalit ng impormasyon ay ibinunyag ng lalaki na siya ay isang mamamatay tao na ipinadala ng hari ng Pransya upang siya ay patayin at itinuturing siya bilang isang bagay ng mga maharlika ng Pransya bilang isang banta ng digmaan. Gayunpaman ay nagalit si Henry sa mga Pranses at nagsulat siya ng liham para sa hari ng Pransya na nagsasabing ang pagpapadala ng mamamatay tao ay isang kaduwagan at kung nais ng hari ng isang digmaan ay dapat niyang ipadala ang kanyang hukbo at lumaban sa kanila ng harapan. Dahil sa naging pasya ni Henry ay nagdulot ito ng pangamba sa mga maharlika kasama na roon ang kanyang mga kaalyado at kaibigan na sina Earl of Cambridge at Lord Grey at nilapitan sila ng mga ahente ng Pransya upang hikayatin silang lumipat sa kanilang panig. Kaya naman nagtungo ang dalawa kay Gascoigne upang humingi ng payo at sinabi na nawawala na sila ng tiwala sa kanilang hari na si Henry at mas kaakit-akit ang alok ng mga Pranses sa kanila. Kaya naman nangako si Gascoigne sa dalawa na gagawa siya ng paraan upang makausap si Henry at nang makausap na niya si Henry ay sinabihan niya ang hari na hindi dapat ito ipagwalang bahala ang mga isyong ito dahil lagi itong nauuwi sa kapahamakan at wika pa ni Gascoigne ay ito na ang pagkakataon ni Henry upang tunay na pag-isahin ang bansa. Dahil sa udyok ni Gascoigne ay wala nang ibang pagpipilian si Henry kundi pumayag sa kagustuhan ng kanyang tagapayo at dito na magsisimula ang digmaan laban sa Pransya kung saan itinuturing rin ang mga panghihingkayat ng mga ahenteng Pranses kina Lord Grey bilang insulto sa kanya. Dahil sa sinabing iyon ni Gascoigne ay iniutos ni Henry ang pagpugot sa ulo ni na Earl of Cambridge at Lord Grey dahil labis itong nadismaya sa kanila dahil ang kanyang mga kaibigan at itinuring na kakampi ay balak siyang pabagsakin. Dahil wala na ang kanyang mga kaibigan ay kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan kaya't bumaba siya sa bayan upang hanapin ang matalik niyang kaibigan na si John. Ngunit muli silang magkita ay nagalit si John dahil pinabayaan siya ni Henry sa mahabang panahon. Dahil dito ay humingi ng tawad si Henry at ipinaliwanag na siya'y naging abala sa pag-aayos ng kaharian ngunit ngayon ay kailangan niya ang kanyang matalik na kaibigan at nais niyang gawin si John bilang marshal at punong tagapayo militar. Dahil sa magandang alok ni Henry ay agaran itong tinanggap ni John ngunit sa isang kondisyon na dapat bayaran ni Henry ang kanyang utang sa mga tavern. Makalipas ang ilang araw ay tumawid si Henry at ang kanyang hukbo patungong Pransya at pagdating nila roon ay nakakita sila ng isang inabandonang nayon kaya naman nagkampo ang mga ito upang makapagtayo ng mga malalaking tirador at siege weapons para sa lakayin ng Harfleur isa sa lungsod ng Pransya. Ninais ni Henry na manalo sa pamamagitan ng siege upang hindi agad masayang ang buhay ng kanyang mga tauhan ngunit lumipas ang ilang mga araw na walang resulta at walang nangyayari sa kanilang pagsalakay ay nainip ang mga maharlika at pinilit ng arsobispo ang pag-atake sa loob ng lungsod. Ngunit tumanggi si Henry sa kagustuhan ng arsobispo at sa pagkakataong ito ay sinuportahan siya ni Gascoigne sapagkat mahalagang magtatag sila ng matibay na himpilan upang masiguro ang kanilang supply mula sa Inglaterra. At ilang araw pa ang nagdaan ay gumana na ang plano at sa wakas ay sumuko na ang lungsod ng Harfleur at sinabihan si Henry ng pinuno ng lungsod na palayain ang mga babae at bata. Kaya naman sa awa ni Henry ay pinagbigyan niya ang hiling ng pinuno at hinayaang makalaya ang ilan sa kanila. Pagkaraan nito ay nakipagkita si Louis ang Dauphin ng Pransya kay Henry at inilarawan niya rito ang nakakatakot na detalye kung ano ang gagawin niya kay Henry at sa kanyang hukbo kung hindi sila susuko at sinabihan ng masasakit na salita. Dahil sa natanggap na pang-iinsulto ni Henry kay Louis ay nagpaalam na lamang ito sa Dauphin ng Pransya at inutusan si John na ihanda ang hukbo sa kanilang muling paglalakbay. Habang naglalakbay ang kanilang hukbo ay may 3 batang Pranses ang kanilang nakita upang maghanap ng kahoy sa kagubatan ngunit nang ito ay matagpuan ni Louis ay pinatay niya ang dalawa habang ang isa ay pinauwi na may dalang ulo bilang mensahe kina Henry. Dahil sa nangyari ay iniutos ni Henry kay John na patayin ang lahat ng bilanggo nilang Pranses at isabit ang mga bangkay sa tabi ng ilog ngunit tumanggi si John sapagkat alam niyang hindi siya o si Henry ang uri ng tao na maghahari sa pamamagitan ng labis na pagdanak ng dugo. Kinabukasan muling nagmarcha ang hukbo ni Henry hanggang sa marating nila ang mga burol at doon naghihintay ang isang nakapanghihilakbot na tanawin at nakita nila ang hukbo ni Louis na labis ang dami kumpara sa kanila. Kaya naman pinayuhan ng mga maharlika si Henry na umatras ngunit pinigilan sila ni John at sinabi niya ang kanyang plano. Kaya naman ipinaliwanag niya kina Henry na may isang lambak na madaling bawain at yon ang gagamitin nila sa digmaan upang makuha ang kanilang panalo at wika pa nito na uulan ng malakas kinagabihan dahil sumasakit ang kanyang tuhod at ang buong lupa ay magiging maputik. At ang hukbo ng Pransya ay binubuo ng mga nakasakay na kawal na may mabibigat na baluti at kabayo na tiyak na mababaon sa putikan kapag ang mga ito ay naroon na sa kanilang posisyon.
Ang plano ay magpapadala si Henry ng ilang tauhan bilang pain upang mahayla palabas ang kalaban at nang kapag sila ay natigil na sa putikan ay saka na nila ito sasalakayin kasama ang buong hukbo ni Henry na nakasuot lamang ng magaang kasuotan at walang baluti upang makagalaw ang mga ito ng mabilis. Dagdag pa ni John na mayroon silang mga bihasa na archers kaya't maaari nila itong maging malaking kalamangan sa digmaan. Ngunit para sa mga maharlika ay tila katawa-tawa ang plano ni John ngunit lubos ang tiwala ni Henry sa kanyang kaibigan kaya naman pumayag siyang subukan ito kung sakaling uulan nga ng malakas kinagabihan. Ngunit kabutiang palad ay natupad ang hula ni John at bumuhos ang ulan na aayon sa kanyang plano. Kinaumagahan ay inihanda na nila ang kanilang estratehiya at labis na natuwa si Henry nang makita si John na handang pangunahan ang pangkat na magsisilbing bitag. Dahil sa kagustuhan ni Henry na hindi na magdinak ng dugo sa araw na iyon ay personal niyang puntahan si Luis upang hamanin ito sa isang tunggalian tulad ng ginawa niya noon kay Hotspur ngunit tinanggihan siya ni Luis at labis ang tiwala sa kanyang mas malaking hukbo na matatalo nila ang mga Ingles at tinutokso lamang siya ni Luis na natatakot lamang itong matalo. Galit man sa mga kanyang naririnig ay nanatiling determinado si Henry at agarang bumalik sa kanyang mga tauhan at nagbigay ng nakapagpapatibay na talumpati bago magtago sa kagubatan upang sundin ang plano at ang pangkat ni na John ay sumugod bilang pain sa mga Ingles. Dahil sa papasugod na hukbo ni John patungo sa kanila ay nabitag si Luis at ipinadala ang kalahati ng kanyang hukbo patungo kina John ngunit ilang saglit lang ay sinalubong agad sila ng umuulan na mga palaso mula sa mga archers ni Henry at bumulusok agad ang mga ito sa putikan gaya ng inaasahan na plano nila John. Kaya naman naging epektibo ang pag-atake ni John at sapat na iyon upang mapabagal ang mga Pranses sa kanilang pagsugod. Nang ipadala ni Luis ang natitirang kalahati ng kanyang hukbo ay agara namang sumalakay sila Henry at ang kanyang mga kawal na walang suot na baluti sa labanan. Tulad ng lahat ng prediksyon ni John ay madaling nagkaroon ng kalamangan ang hukbo ni Henry habang hirap namang lumaban ang mga Pranses sa maputik na kapatagan dahil sa kanilang mabibigat na baluti. Nang maunawaan ni Luis na natatalo sila ay nagtungo siya kay Henry upang humingi ng tunggalian ngunit tinanggihan siya ni Henry dahil hindi niya hahamunin ang isang prinsipe na paulit-ulit na nadudula sa putikan. Dahil sa hirap na itong makatayo ng maayos dahil sa madulas na lupa ay pinabayaan ni Henry ang kanyang mga sundalo na tapusin si Luis at isang kahihiyan na tuluyang bumagsak sa anak ng hari ng Pransya. Matapos ang marangal na tagumpay ay lubos nang iginagalang si Henry ng kanyang hukbo bilang isang malakas na hari ngunit hindi siya nakapagdiwang nang matagpuan niya ang bangkay ni John sa gitna ng labanan kaya naman sobra itong nalungkot. Dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan ay iniutos niya na patayin ang lahat ng bilanggo at ipako ang kanilang mga katawan bago pa sila makapagtipon muli. Ilang araw ang lumipas ay personal na nakipagkita ang hari ng Pransya kay Henry upang ialok ang kanyang pagsuko sa isang kondisyon na kailangan pakasalan ni Henry ang kanyang anak na si Princess Catherine, dahil dito ay naisip ni Henry na ang pagsasanib ng dalawang pamilyang maharlika ay makakaiwas sa mga susunod pang digmaan kaya't pumayag na lang si Henry sa kondisyon ng hari ng Pransya. Pagbalik nila Henry sa Inglaterra ay sabik na sinalubong sila ng mga tao para sa kasal nila ni Catherine ngunit bago humarap sa publiko ay kinausap muna ni Henry si Catherine ng sarilinan. Dahil sa galit sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay sinabi ng prinsesa na hindi siya basta susunod sa kanya at kailangan munang makuha ni Henry ang kanyang respeto. At nagtanong din ang prinsesa kung bakit sinalakay ni Henry ang Pransya gayong ang kanyang pamilya ay hindi kailanman nagpadala ng isang mamamatay tao at lalong hindi nagpadala ng bola bilang insulto at giit pa nito na ang kanyang ama ay isang mabuting hari na minahal ng kanyang bayan at hindi nila gusto ang digmaan. Dahil sa narinig na eksplanasyon ng prinsesa ay naalala ni Henry ang mga babala ng kanyang kapatid na babae patungkol sa mga maharlika na may mga sariling interest at dito na siya nagsimulang magduda. At kalaunan ay pinuntahan niya si Gascoigne upang tanungin kung paano nito natagpuan ang Demenoy mamamatay tao na ipinadala ng hari ng Pransya. Ngunit malabo at magulo ang mga sagot ni Gascoigne na kalaunan ay nagkakasalungatan pa kaya naman dito lalo pang napaisip si Henry nang malaman niyang labis na lumawak ang nasasakupan ni Gascoigne mula nang sakupin nila ang Pransya. At sa huli ay nabunyag ni Henry ang katotohanan na ang lahat ng iyon ay plano ni Gascoigne at siya ang nag-imbento ng di umano'y mga akto ng agresyon ng Pransya. Ngunit hindi siya nagsisi dahil naniniwala siyang ito ang nais mismo ni Henry na ang tunay na kapayapaan ay maitatag lamang sa pamamagitan ng ganap na tagumpay at ngayon nagkakaisa na ang dalawang kaharian. Upang mapatawad ni Henry ay lumuhad si Gascoigne sa kanyang harapan habang idinaraing ang kanyang paniniwala sa kadakilaan ng kanyang hari ngunit ilang saglit lang ay hinugot ni Henry ang kanyang punyal at pinaslang niya ito dahil hindi mahalaga sa kanya ang kadakilaan kundi ang mga buhay ng kanyang mga kaibigan na nawala dahil sa pagiging ganid nito sa kapangyarihan. Pagkatapos nito ay muling nagtagpo sina Henry at Catherine para sa kanilang kasal at pinangakuhan niya ang kanyang asawa na lagi siyang magiging tapat at humingi ng kaparehong pangako mula sa prinsesa na agrang sinang-ayona naman ni Catherine. At dito narinig nila ang hiyawan ng mga tao na nagmumula sa labas at sabay-sabay na isinisigaw ang pangalan ni Henry ang bagong dakilang hari. At dito na nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan nyo ang ating movie recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe. Salamat!